Ang daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ay yung mga sumusunod. Una po, pag-uusapan natin, ito pong si BP Sara, toxic daw po, no? Napaka-toxic daw po ng pinagagawang kampanya ni BP Sara. Alam nyo na kung sino po ang mga fans ng mga yan. Toxic pala, bakit very popular pa rin? Pag-uusapan din po natin, ito pong binisto ng Inquirer. Aba, okay yung Inquirer ngayon. Binisto po nila yung bebentang 20 pesos bigas. No? Mamaya po. Ano yun po natin yung yan pong 20 pesos na bigas na yan. At syempre, isa po, ano ba yung topic ko? Nakalimutan ko na yung main topic natin eh. Bukod doon sa 20 pesos. Yun po. Tumataas na naman po ang bilang. Alam niyo po, hindi lang po natin na pagtutuunan ng pansin, pero pinakamataas po ang bilang o dami ng mga nagsasabing self-rated poor families o self-rated po na mga pamilyang mahihirap ay naganap po ngayong panahon ni BBM. Grabe, no? Ito po talaga ang tatak BBM, yung parami ng parami ang naghihirap sa Pilipinas, yung self-rated. Yung talagang sinabi nila na kami po ay mahirap. Yan po mga pag-uusapan natin, yan po ang tatak BBM. Kung ang tatak po ni Duterte, katahimikan dahil sa kampanya sa anti-droga, pagbaba ng krimen, yung nararamdaman, hindi yung pagbaba ng krimen sa numero. Yung tatak ni Duterte ay build, build, build. Ito naman po yung tatak po ni Marcos ay kahirapan. Yan po ang mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Yung na-research ko na po kasi to, siguro yung pagkakaagaw po sa atin ng Sun Decay, mamaya ko na lang pong gabi, no, para mahabaan po natin yung research natin dyan. Okay, nagpapasalamat po muna ako sa mga taga San Ildefonso, Mabulo Munti, Barangay Mabulo Munti, sa pag-imbita po sa atin. Naroon po tayo kahapon. Kaya hindi na po ako napakalayo. Dulo na po yun ng Bulacan. Papunta na po. Ilang kilometro na lang, Gapan Nueva Ecija na po. So, samantalang kami dito, sa Bulacan din ako, San Jose del Monte. Di ba? Magkabilang dulo po. Yung pinanggalingan ko pong San Jose del Monte, magkabilang dulo po yun ng Bulacan. Anyways, maraming salamat po pasensya na po kayo kung pagsalita ko takas agad kasi ang layo po baka abutin ng gabi. Inabot na nga po kami ng gabing-gabi na. Naawa po ako sa nagda-drive sa akin. Ako nakasakay lang yung nagda-drive sa akin syempre. Hindi naman po sanay ng mahahabang drive yun. So, pasensya na po kayo kung parang lang ako, no, pagka-speech ay kalas agad. Ayan, kaya wala na po ako kagabi, napagod po ako sa biyahe. Hindi na po yata ako sanay sa mahahabang biyahe. So, pag-uusapan po ayan na po, no, unahin na po natin itong toxic daw po si Inday. Kasi po, ito po yung mga tinura ni Inday, talagang PI niya rin, sabi niya kay Chua. Ma'am, saksak mo to sa bibig ni Chua hanggang sa kanyang lalamunan, hanggang siya'y matigok. Yan po, ganyan po, no? Yung mga sinasabi po ni BP Sara na handa po siyang makipag-away sa kanal. Hindi pa po nararanasan, hindi niyo po
hindi pa po nakikita yan, nagugulat po yung mga nakakasaksi sa mga speeches ni BP Sara. Hindi pa ba kayo nasanay sa tatay? 6 na taon po, no? 6 na taon po tayong nakarinig kay Tatay Digong ng pagmumura. 6 na taon po na nilalait niya po yung mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga magnanakaw sa aktual na buhay, yung mga oligarko, kinukumpara niya yung kontrata ng gobyerno sa mga oligarko, ay yun po ang laman ng graft and corruption na batas, no? Lahat po ng nakalagay sa kontrata sa pagitan ng gobyerno at ng oligarko, sabi ni Tatay Digong, natatandaan ko, yan yung nakalagay na dapat iwasan sa graft and corruption. So lahat po ng pinagbabawal sa batas na anti-graft and corruption law ay nasa kontrata po ng gobyerno with oligarch. O kaya po si Tatay Digong panay po mura dahil po sa mga taong yan. Hindi pa ba kayo nasanay? Sa tingin nyo ba ang anak ay yung ampala ay magbubunga ng ibang-ibang anak? Siyempre, mana-mana lang po yan. Kaya lang po, sinasabi nyo toxic si BP Sara. Kanino po toxic? Di po ba? Baka naman sa mga binabanatan. Yung mga Duterte, toxic talaga yan. Toxic sa mga binibira. Toxic sa mga magnanakaw. Toxic sa mga drug lords, toxic sa mga drug pusher, toxic po sa mga kasabwat ng mga magnanakaw sa gobyerno, no? Yan po. Kaya nga galit, ang dami pong galit kay Tatay Digong. Hinihintay lang po, isang araw pa lang po na nakawala sa pwesto si Tatay Digong, umatake na. Lahat po yan. Lahat po ng nakikita nating mga investigasyon, TRICOM, Quadcom, at kung ano-ano pang investigasyon para lang siraan yung mga Duterte. Pero toxic nga yung mga Duterte sa mga kalaban ng taong bayan. Pero ano po pagkakaiba? Yung pagiging toxic nila sa mga kalaban ng taong bayan, yun naman po, ganun naman po sila kamahal ng mga tao. Di ba? Toxic nga sila. Sa mga pro-BBM, toxic sila sa mga dilawan, toxic sila sa mga makabayan black. Pero mahal naman sila ng mga tao. Yan po ang tatak Duterte. Wala po kayong magagawa. Matotoksikan kayo, at least, ano sinabi nga ni Inday Sara? Handa silang makipaglaban, makipag-away sa kanal. Para kanino po? Para sa mga mamamayang Pilipino. Handa po nilang ipaglaban. Ito pong gobyerno natin, handa pong ipagkanulo ang mamamayang Pilipino. Dating presidente nga, pinamigay. Dating presidente nga, hinuli. Tayo pa po ang nagregalo. Di po ba? Lahat po ng mayroong warrant of arrest sa ICC na hindi miyembro ng ICC, baliwala lang po yung warrant of arrest. Tanging Pilipinas lang po ang hindi miyembro pero nagpakulong ng kanyang citizen. Opo, kami po ang mapangsira sa mga Marcos. Totoo yan. Kasi nagsasabi kami ng katotohanan. Kayong nagtatanggol, bulag sa katotohanan. Naamin namin yan. Mapangsira. Ano ngayon? Kung sa tingin ninyo ang pagsasabi ng totoo ay paninira, kami, aamin po kami. Aaminin po namin. Di po ba? Aaminin po namin na kami po'y maninira dahil nagsasabi kami ng totoo. Minsan po masakit pong aminin. Minsan po masakit pong pakinggan ang totoo. Ano ang totoo? Paghihintayin nyo na naman kami, anak ng tinapay. Hindi pa sapat ang 3 taon. Maghintay pa raw tayo sa 20 pesos. Pagkatapos ng eleksyon, tsak ko sa inyo, wala na magtitinda ng 20 pesos. Mamaya, ikaw ang maghintay. Ibubulgar ng Inquirer. Inquirer, hindi po si Badong. Inquirer po. Ano pa? Yung mga akala nyo wala kaming
Lahat po yan, kinidnap si Tatay Digong, dinala sa ICC. Hindi ba totoo yan? Yan po, ganyan po kasakit ang katotohanan. Napakasakit pong tanggapin ang katotohanan. Si Tatay Digong hindi hinarap sa local court. Miski yung ICC, sinasabi dapat humarap yan sa local court. Kinidnap, matanda na yun. Dapat. Dahil nagsasabi kami ng totoo. At ang pagsasabi namin ng totoo ay sa inyo ay paninira. Di ba? Yan ang katotohanan eh. Hinarap ba sa korte? Sinong korte? Si Torre? Masakit po talagang tanggapin ang katotohanan. Na kayo po ay uto-uto hanggang ngayon. Akala nyo naman napakayayaman nyo. Ito po ang hamon ko doon sa mga nung nag-speech po ako doon sa San Ildefonso. Inuuto tayo. Tuwing eleksyon, naririnig natin yung 20 pesos na bigas. Tama ba si BP Sara? Nambudol na sila noon? Binubudol pa kayo ngayon? Yan po ang katotohanan eh. Yan po ang katotohanan. 20 pesos na naman. Sige, total na mainit kayo sa mga 20 pesos eh. Unahin na natin, ihuli na natin yung tatak ni Marcos na tatak ng kahirapan. Ito po, 20 pesos. Hindi po ako to. Ito po ay sinabi ng Inquirer. Okay. Ito po, ang pamagat po ay risk of 20 pesos kilo per rice program. Ito po ang sinabi ng Inquirer. Hindi po to si Badong. Dyaryo po to na Inquirer. Inquirer, kakampi nyo si BBM. Bakit nyo binubulgar? Bakit nyo binubulgar? Okay. Bakit daw po magtitinda ng murang bigas? Ito po ang sabi Okay. Sabi ng Inquirer, siyempre may pasakalye pa muna. Noong 2022, pinangako ni BBM ang 20 pesos na bigas. Okay. Mayroon po ba, kayong mga nagsasabi na kami ang loloko? Tanong po, meron po bang 20 pesos na bigas mula 2022? May binenta po ba? Wala. Walang binenta. Kahit isang araw na 20 pesos na bigas. Benta ng 20 pesos na bigas na nakakain ng tao mula 2022. Wala. Balikan nyo lang po. Sino po ang Department of Agriculture noong 2022? Si Marcos mismo. Ibig sabihin, hindi kaya ni Marcos mismo na maging 20 pesos ang bigas. Mula 2022 hanggang 2025. Si Marcos, di ba siya yung presidente? Presidente na hindi pa kinaya. Tapos, ang ano natin ngayon, iba naman. Hindi, si Marcos pa rin ba ang ating Department of Agriculture? Hindi na. Si Tio Laurel na. Ibig sabihin, kaya ni Tio Laurel ang hindi kinaya ni Marcos? Hindi ba malaking kalokohan? Ano po ang mas kapani-paniwala? Yung 20 pesos ay lumalabas lang tuwing eleksyon? O mas magaling si Tio Laurel kaysa kay BBM bilang Agriculture Secretary? Mamili po kayo. Kasi hindi kinaya ni BBM eh. Presidente ng Pilipinas, hindi kinayang pababain sa 20 pesos ang bigas. Pero si Tio Laurel, kaya niya ba na pababain? O mas tama po? Ang mas tama. Mas magaling si Tio Laurel na Department of Agriculture dahil kaya niya raw ipatupad yung 20? O binubudol na naman tayo dahil eleksyon na naman? Pakinggan natin Inquirer. Huwag na si Badong kasi nakakahiya naman. Kakampi po nila tong Inquirer, di ba? Ang sabi po ng Inquirer, it was promised by Marcos, etc., etc. Tapos,
Last week daw po, in-announce ni Tio Laurel, etc., etc., sa Cebu, kasama si Gwen Garcia, etc., etc. Yan. As expected, marami pong magsasabi na ito ay politically motivated. O expected po yan dahil mag-election, etc., etc. Pero ano raw ang katotohanan ayon sa Inquirer? Tayo naniniwala tayo politically motivated to. Pero ang Inquirer hindi. Maka-Marcos to. Naniniwala sila, iba ang dahilan. Ano daw ang dahilan? Gusto po nilang ipagtanggol. Pero sa kakapagtanggol nila, lalo po nila nasisiraan yung gobyerno. No? Lalo po nila nasisiraan ng gobyerno. Kahit gusto nila ipagtanggol. Basahin natin. The Department of Agriculture said they have 380,000 metric tons. Mayroon daw po silang 380,000 tonelada. Tonelada ba dong? Ilang kilo bang isang tonelada? Ang isang tonelada po ay 1,000 kilo. So kung 380,000 po yan, metric tons, meron po silang 300 milyong kilo. Na ano? Na bigas. Na ano? Na kinakailangang i-dispose. Basahin natin ang tuloy-tuloy. The Department of Agriculture said they have 380,000 metric tons of rice that need to be disposed of to give way for new stocks coming in. Kinakailangan po nilang i-dispose ang 380 milyong kilo ng bigas. Ibig mo sabihin ba doon? Kinakailangan na nilang i-dispose yan? Ibebenta pa? Ng 20? Anak ng tinapay naman. They want to dispose of this. Why? Sabi po ng ni Jericho Petilla, governor po ng Leyte. Why are they in a hurry for politicking? No. Pinagtanggol eh. Hindi raw po ito pamumulitika. They will have warehouses full of rice. Yung Department of Agriculture daw po ay mayroong mga warehouses na punong-puno ng bigas. No? They cannot buy palay from farmers because they don't have place to put it. So sa sobrang dami ng bigas ng Department of Agriculture, hindi na po sila makabili ng bigas. Kaya yung sinasabi ng umaangal yung mga magsasaka, wala namang NFA na bumibili ng bigas namin. Kaya nababarat sila ng mga, yung mga pwede ba yung sumagot lang yung mga magsaka? Magkano po binili sa inyo ng mga traders, yung mga bigas po ninyo? Yan po. Magkano po ang inyong mga bigas? Para lang po maliwanagan tong mga BBM supporters. Magkano po binili sa inyo ang inyong mga bigas? Kasi sabi ni Auntie Claire, hindi nyo raw binibenta sa NFA. Ito po, punong-puno po. Punong-puno po ng bigas yung pong mga warehouses ng gobyerno. Hindi po binibenta. Bakit po? Hindi po ako. You can do it, Silent Heart. Kayang-kaya mo akong pasikatin, Silent Heart, di ba? Dahil sikat ka eh. Pasisikatin kita. Nirecord kita eh. Tangengot. Naka-live ako, i-re-record mo pa ako. Pakita mo na lang live ko. Bugok talaga itong mga to. Pasisikatin kita. Kasi sikat ako eh. Ano ba pangalan mo? Silent Heart. Paano ka sumikat? Silent lang. Silent na may puso at maraming heart. Pangalan mo pala, hindi ka nasisikat. Tangengot. Wala raw akong trabaho. Ano tawag mo sa vlogger? Hindi trabaho?
Kulang ka talaga sa karanasan. Matanda na nga ako, wala pa akong trabaho. Eto na nga trabaho ko. Hindi mo alam, no? Kasi pasisikatin mo lang ako. Ganyan ang mga BBM supporter. Kahit hindi mo kilala, pasisikatin niya raw ako. Okay. Tuloy natin ang pagbabasa. Ito Ito ang sabi ni Peralta. They have no warehouse. They cannot buy palay from farmers because they don't have a place to put it. So wala na po mapaglagyan, kaya hindi po makabili ng palay. Kinakailangan po nilang i-dispose yung mga bigas dyan. Kaya po ibebenta po nila. Di ba? Hindi po tayo nagsabi niyan, Inquirer po. While the program will admittedly benefit household, it will come at a steep cost for government. So pera po ng gobyerno ang gagastusin. Subsidy po to. Isa-subsidize po ng gobyerno. Para lang makapamili ng 20 pesos. Okay. 20 kilo rice program is to hit. Ito po. Magkano po ang kinakailangan? No? Kinakailangan po nating magkaroon ng pera 3.5 billion to 4.5 billion para lang po dagdag na pondo po yan. Para lang po makapagbenta sa Visayas ng 20 pesos na bigas. Saan po kukunin yung 4.5 billion na yan? Hulaan nyo kung saan. Meron po bang budget ngayon sa ating pamahalaan na pambili ng bigas? Wala po. Kasi naka-budget na lahat eh. So ang sabi po rito, ang sabi po na Inquirer, funding in fact is the biggest challenge facing the government. Ayan. It will need billions of pesos to sustain a 20 kilo rice program. Latest data from Bureau of Treasury showed a budget deficit of 103.1 billion. First 2 months pa lang may budget deficit na tayo. Alam niyo po yung budget deficit, mas marami na po yung ginagastos natin kaysa sa pumapasok na pera. First 2 months pa lang ang nakukwenta nila. January, February pa lang, magkano na po ang kulang na pera ng ating pamahalaan? 103.1 billion. Ngayon, dadagdagan nyo pa. Dadagdagan nyo pa. Kaya si Recto, isip ng isip kung ano may ibebenta. Isip ng isip si Recto kung saan kukuha ng pera. Kasi, panay palabas ng pera po. Yung ginagawa po ng pamahalaan. Tuwan-tuwa kayo, may 20 pesos. Pero yan po ba ay pangmatagalan? Yan po ba ay pangbuong Pilipinas? Ito lang po ang hamon ko sa mga nagsasabi na 20 pesos ay makatotohanan. Sabi raw po, ngayon magsisimula, ngayong araw. Magpunta po kayo sa palengke. Kayo, Silent Heart, ikaw, magpunta ka sa palengke. Ako na naman ang mali. Ako pa mali. Ito, binabasa ko sa Inquirer. Ako pa mali. Nagbabasa lang ako. Tignan nyo. Yan lang ang pantapat nila sa lahat. Fake news ka. Hindi po ako fake news. Inquirer. Pag fake news po itong sinasabi ng Inquirer, wala tayong magagawa. Sila po. Ngayon, para hindi na po sila fake news, kayo na po mismo. Huwag na tayong magbasa pare-pareho. Pumunta kayo sa palengke, kayo na mismo, yung mga nagsasabi na totoo yung sinasabi ng gobyerno. Kayo na po mismo ang pumunta sa palengke ninyo. Picturean nyo puro na may 20 pesos bigas. Kasi kung wala po, budol nga talaga yan. Budol po yan. Hindi po pwedeng sabihin natin na nangangako sila na may 20 pesos, pinagtatanggol ni Tito Soto.
na may 20 pesos tapos wala namang 20 pesos. Huwag ka makialam sa akin. Maliputo mo. Pangalan mo pa lang, manggagaya ka na. Kilala ko si Malupiton eh. Sikat yan eh. O yan yung problema sa'yo. Pangalan mo pa lang, peke ka na. Di ba yung Malupiton, yun yung ano, yun yung nagpapatawa. O, kita mo? Tinitiyak ko, hindi ikaw yun. Manggagaya ka pa ng pangalan. Wala kang pakialam kung ang kurso ko ay may kinalaman sa politika, kaya ako nagiging political science. Ay kaya ako naging political blogger. Marunong ka pa. DJI, thank you very much. Sa sangkatutak. Sa sangkatutak na flowers, 35, 36, and counting. Kung di mo alam magnegosyo, wag mo siraan ang bansa. Hindi ko nga sinisiraan. Ang tigas ng ulo mo. Nagbabasa lang ako sa Inquirer. Sabihan mo yung Inquirer. Kasi sa kanila, simple lang. Pag kontra nila, ang sinasabi mo, naninira ka lang. Pag kontra sa kanila, fake news ka lang. Yung pangalan mo, ikaw ba talaga si Malupiton? Negosyante ka? Alam mo na kayang 20 pesos? Sinong peke sa atin? Sa tingin mo, sustainable ang 20 pesos? Thank you very much sa pabalon. Negosyante ka. Sige nga, magbigay ka nga ng regalo. Ang alam ko, negosyante, nagbibigay, wala yan regalo sa kanila eh. Baka pipitsugin ka lang. Ito negosyante daw siya. Isang tanong, isang sagot. Sustainable ba ang 20 pesos na bigas? Ayan ang tunay na negosyante, si DJI. Kita mo. Hindi, tanong ko sa iyo. Sustainable ba ang 20 pesos na bigas? Malupiton. Sabi mo, negosyante ka. Sustainable ba ang 20 pesos na bigas? Huwag mong ibahin. Yes daw. Wala na tayong magagawa. Tama pala eh. Yan yes ka. Ngayon, question. Saan na makakabili ng bigas na 20 pesos? Hindi na sample. Diretsahan na tayo. Saang palengke? Malupiton. Sagutin mo na kaagad. Sabi mo, sustainable yan, pwede. Ngayon, saan na kami makakabili? Pasimplihin natin ang mga diskusyon dito. Bawal ang bulahan. Saan makakabili ngayon? Mga taga-Visayas na lang. Wag na sa Metro Manila. Wala nga sa Metro Manila. Wala nga sa Bulacan. Oo nga, saan nga sa Bisaya? Nakikinig yung mga Bisaya, Saan sa Visayas, palengke ng Visayas nakakabili? Saang palengke ng Visayas ngayon? Para papupuntahan namin. Wala ka masabi? Yan yung problema sa inyo. Hindi nyo nga alam kung saan ibebenta yan eh. Iba po yung may nagtinda lang ng 20 pesos. Iba po yung dun sa market. Saan ba kayo bumibili ng 20 ng bigas kahit hindi 20 pesos? Sa palengke o kaya sa SM. Tama? Ako kasi sa SM. Pasensya na kayo, medyo. Hindi po kasi 2 kilo lang naman binibili ko eh. Okay, maraming salamat po kay Pretty Emmy na nagbigay po sa atin ng $999. Ayan. Wala po akong problema. Tinatanong na kita kung saan eh. Wala, tapos na yung pilosopuhan. Kinakailangan mo sagutin. Saang palengke mabibili ang 20 pesos? Di ba? Kung malapit lang Pilipinas, papadalang kita ng bigas, Sir Bas. Hindi naman po ako naghanap ng 20 pesos na bigas. Kasi alam ko po na wala dito yan sa Luzon. Wala din po yan sa Mindanao. Saan sa Visayas? Sabi niya, Visayas daw. True typing is not enough to answer. Kita niya? Saan sa Visayas? Ito na si Jojo. Nagsabi na. Wala raw sa Visayas. Sa Visayas sabi niya. Alam niyo po, sa totoo lang,
Maari po magkaroon yan hanggang eleksyon. Pero pagkatapos po ng eleksyon, wala na po yung 20 pesos na bigas. Eto na po nagsasabi, bilyon-bilyon po ang kinakailangan natin. Di ba? Bilyon-bilyon po. At masasabi ko po sa inyo, kayong mga taga-Luzon, bagamat may 20 pesos, kung wala pong 20 pesos sa inyo, kawawa naman kayo. Kasama kayo sa magbabayad sa 20 pesos ng bigas ng mga taga-Visayas. Wala akong aral sa business. Ikaw naman, wala kang aral sa geography. Hindi mo alam yung Visayas kung saan alam mo kuya, di bali walang 20 basta bumabalat ng bili ng bigas. Kawawa. Opo, kawawa po kami. Cebu. Ayan, mga taga Cebu. Meron na ba sa palengke sa Cebu? Wala po kaming nakitang 20 pesos sa carbon public market dito sa Cebu City. Cebu City po to ha. Ha? Cebu City po. Sa carbon market, wala po 20 pesos na bigas. Hindi po tayo maganda po rito, magtototohanan po tayo. Kasi po gusto ko mag-public service. Kaya ko po gustong malaman, tinatanong ko si Malupiton, kaya ko po, para po yung mga viewers natin na nasa Visayas, papupuntahin ko ron. Di ba ang ganda po nun, tulong po yung kay BBM? Kaya ako nananawagan sa iyo, Malupiton. Gusto kong mag-public service. Pag in-announce nyo kung saan, papupuntahin ko ron. Kasi mahirap po yun eh. Mahirap po yung nagsasalita tayo nang wala tayong aktual na nakikita. Mamaya magpapunta ko ron, sabihin wala. Di kasama pa ako sa nanluloko ngayon. Kaya mga viewers ko, gustong ko magsabi sa akin, saan na merong 20 pesos sa ang palengke na? Kasi po, kung hindi po sa palengke yan, lokohan po yan. Ibig nyo sabihin meron nga 20, pucha, pwede naman talaga yun eh. Kung kunwari, ito halimbawa lang, kunwari sa Cebu City Hall lang. Pucha, biruin mo, lahat na taga Cebu pupunta sa Cebu City Hall. Ang dami po ng Cebu City na tao dyan. Wag mo na ako Englishin. Kunwari ka, that's the recourse of the uninitiated. Pag mga hindi nila kayang sagutin, dadaanin ka sa English para kunwari matalino kami. Bubutong vlogger na to. Pag in-English ko yan, huwag mo kaming daanin sa English. Simple lang ang tanong eh. Saang palengke? Kung ano-ano mga sinasabi mo na hindi ka nakapag-aral ng economics, puta palengke lang ang tinatanong sa'yo. Economics pa. Bakit? Dapat ba lahat ng tao nag-aral ng economics para maging vlogger? Ng politika? Ano ba mas bagay sa political vlogger? Yung nag-aral ka tungkol sa politika o nag-aral ka ng economics? Short typing is not enough to answer. Okay, tayo nyo. Di ba? Palusot nyo yan. Isang palengke lang para mapapunta natin. Para maboto yung mga tauhan ni BBM. Ikaw naman, no? Ayan, Boss Buzz, may nag-message. Wala daw sa carbon public market. Wala daw sa Cebu City ang carbon. Carbon public market, wala raw sa Cebu City. Huwag po tayo magbaka kasi mamaya pumunta sila ron eh. Gusto ko po mag-public service eh. Saan palengke po? Sigurado ka ba, Bernal, Edsalin, meron na dyan? Bagong lipunan public market, Roa City copies. Meron na po ba dyan? Bernal. Yan daw po. Kuha raw po kay Rian. Ayusin mo. I'm not from Visayas. Ayan, may answer na sila. Huwag kang magmalaki kung wala ka palang alam na meron, di ba? Huwag kang magmalaki. True experience, sinasabihan mo ko na fake news ako.
Tapos sasabihin mo, wala kang alam dahil hindi ka taga-Visayas. Wala ka palang alam. Huwag mo sabihin na meron na. Wala ka palang alam. Napakasimple. Di ba? Punta po tayo rito. Ito po ang Tatak Marcos. Dito po natin tatapusin to. Ang Tatak Marcos po, SWS survey. 55% of Filipino families consider themselves poor. 55% po ng pamilya ay sinasabi nila na sila po'y mahirap. Okay? Yan po ang tatak ni Pangulong Marcos. Ibig bang sabihin, Badong, baka naman katulad ng sinasabi ng mga to, hindi nyo lang binabalita, baka naman ang pinakamaraming mahirap ay nung panahon ni Duterte. Sinerch ko po. Panahon po ni Pangulong Marcos ang pinakamaraming nagsabing sila'y mahirap. Noong December 2024, 63%. Ito po. Pinakamarami pong mahirap sa Pilipinas, ayon po sa kanila na sila'y tinanong, 63% of Filipinos rated themselves poor noong December 2024, panahon din po ni Marcos. Yan po ang tatak ni Marcos. Pinakamaraming mahirap, pinakamaraming nagugutom. Grabe. Okay. Boss Badong, ibig ba sabihin mayayaman tayo? Ang mga pilosopo, di ba? Ibig ba sabihin ng panahon ba ni Digong mayayaman tayo? Aba, hindi po. Mahirap din tayo. Wala naman nagsabing mayaman tayo. Mas marami lang ang mahihirap ngayon. Mas maraming mahihirap sa panahon ni Bongbong Marcos. Opo. At isa pa. Dagdag pa. Marami pong mahihirap. Kaya lang, bakit po tayo masaya kay Pangulong Duterte? Kasi wala pong ganong krimen. Mapayapa po ang kapaligiran dahil po yan sa war on drugs. Dahil po sa war on drugs, dahil po sa war on drugs ni Pangulong Duterte, kaya po tumahimik ang mga kapaligiran. Maski po itong mga nagsasabi na maski po yung mga nagsasabi na nung panahon ni Duterte, magulong-magulo sa Pilipinas. Alam po nila yan. Hindi po mapagsisinungalingan yung sarili. Tumahimik po sa mga lugar natin. Pwera na lang kung napakayaman mo. Baka si malupiton, mayaman yan. Baka si malupiton kasi, lalabas siya sa bahay niya para siyang si Atty. Claire, walang saksakan, pupunta siya sa palengke, walang snatching. Di ba? Kasi nakasakay sila sa kotse. Paglabas ng bahay, nakakotse na yan tayo pong mga mahihirap, lalabas po tayo sa looban. Mula po sa looban, lalabas tayo para makasakay ng jeep, tricycle, papunta sa ating mga trabaho. Kita po natin yung diferensya ng katahimikan. Pero syempre, kung ikaw lalabas ka tapos di kotse ka na agad, hindi mo makikita yung diferensya. Di ba? Nakikita nyo? Pero yung maraming Pilipinong mahihirap, nakita po nila yan. Kaya kahit po mahirap ka nung panahon ni Duterte, nakakakita ka ng pag-asa. Hindi naman po lahat pera-pera ang sukatan. Di po ba? Pwedeng mahirap ka pero wala kang pangamba. OFW pa rin naman yung OFW nung panahon ni Tatay Digong. Pero wala po silang pangamba na baka may mangyari sa pamilya nila. Dahil payapa po nung panahon ni Tatay Digong. Di ba? Wala pong pangamba yung mga OFW. Kaya mahal na mahal nila si Tatay Digong. Nung panahon ni Tatay Digong, hindi po ipinagmamalaki yung namit lang si President Trump o nakamayan lang. Nung panahon ni Tatay Digong, normal lang po na nakikipag-usap sa kanya ang mga world leaders. Yung mga world leaders na kinikilala ng buong mundo, tulad ni Donald Trump, tulad ni Xi Jinping, tulad ni
Vladimir Putin at mga European leaders, napakarami pong nakipag-meeting ng mga world leaders kay Pangulong Duterte. Ito po, by chance, nakita, nakamayan, pinagmamalaki na. Nakala mo, the greatest achievement. Ganun talaga pag wala kang achievement eh. Yung hindi pa napapatupad na bigas, nakikipagtalo na tong mga to. Meron yan, darating yan. Huwag tiwala lang kayo, darating yan. Darating. Meron yan. O pinagmalaki mo pa yung ICC. Ipinagmalaki mo pa yung katraidoran nyo sa ICC. There will come a time for reckoning. Huwag kayong mag-alala. Tropa niya si Abe ng Japan. Alam nyo, sa totoo lang po, no? Iba po talaga. Kahit na anong paninira, no amount ng paninira yung makikita nyo. Sabi nyo, toxic ang mga Duterte. Sabi nyo, mga mamamatay tao mga Duterte. Mahal na mahal po sila ng tao. Mahal po sila ng mamamayang Pilipino. Kaya threaten sila kay BP Sara. Kinakailangan po nila ng mga gawan po ng paraan para sirain. Sangkatutak na investigasyon. 4, direkta kay Tatay Digong, Tricom, 3 committee, 7 committee. Quadcom, 4 na committee yan. Tricom, 3 committee. Para imbestigahan ang mga kaibigan, ang mga supporter, mismong ang mag-amang Duterte. Mag-aama na. Hindi lang po si Sara eh. Kasama na po si Pulong. Kung kulang na lang, pati si Katie. Si Katie na walang kamalay-malay. Si Katie na nagagandahan lang ang mamamayang Pilipino. Kulang na lang, pati si Katie, isama na eh. Inggit na inggit pag nakakita ng mamahaling bagsik kay Katie. Kung ano-ano sinasabi. Magkakaroon po ng panahon para sa there will come a time of reckoning. Ngayon pa lang, iniinda na ng mga taga-Maynilang congressman. Partikular si Chua, si Abante. Di ba? Hindi nila alam kung ano po, sino po ang kanilang kinalaban. Mabuti na lang dito sa TikTok. Kahit hindi ko siya kilala, pasisikatin niya ako. Ito naman po isa, pinagmamalaki yung 20 pesos. Sabi ko nga, tutulong ako eh. Tutulong po ako. Magkakakawang gawa ako para malaman po ng tao kung saan po nagbebenta ng 20 pesos. Ako na po, kahit hindi po ako maka-BBM, tutulong po ako. Sabihin nyo lang kung saang palengke. Ako na mag-announce. Wala pong takers. Panay tayo kuda ng 20 pesos. Pero wala pong takers para sabihin sa akin kung saan palengke. Mahirap po talaga. Pag wala kang achievement, hindi mo pa nagagawa, pinaglalaban. Pinaglalaban na ni Malupiton. Wala pa siyang alam kung saan binibenta. Kala mo gigil na. Di po ba? Ganun talaga ang buhay. Mga pangarap, pinagmamalaki na. Bigas pa lang yan. And dami pong problema. Tatak Marcos, tatak Duterte, sangkatutak, di ba? Anti-drugs, talagang tatak Duterte, kapayapaan sa kapaligiran. Tatak Duterte, nawala ang magnanakaw. Nawala na yung mga laglag bala. Ngayon, putya, hindi lang po laglag bala. Punit passport pa. Ang dami ko na po, promise. Ayan po. Ayan, nagsasabi kayo. Naghanap kayo, nagpapakalat ng fake news. Ang dami na po sa Facebook na nagsabi pinunitan sila ng passport. Bakit hindi nyo kasuhan? Na makita nyo po ang galit ng mamamayan. Ako, hindi po ako nagsasabing pinunitan ako.
Pero marami na tayo napanood na pinunitan sila ng passport. I-demanda nyo nga kung nagsasabi ng hindi totoo. Ay pag sa mga bahay po yung binenta o kaya sa mga city hall, hindi po palengke yan. Lang po yun. Pero i-announce pa rin natin. Punta kayo ron, makipila kayo, buong Cebu, buong ganun. Tatak Duterte, pinatahimik po. Mau, sana lang yung mga anak mo hindi maging biktima ng mga adik na pinagtatanggol mo. Sana lang yung mga kontra kay Duterte, ang dami pong biktima ngayon ng mga adik eh. Di ba? Ay baka fake news ako eh, wag na. Sana lang, mananalangin na lang ako sa inyong lahat na galit sa war on drugs ni Duterte. Sa inyong lahat na galit sa war on drugs, sana lang wag maging biktima yung mga anak ninyo. O apo. O asawa. O kapatid. O kayo mismo. Di ba? Okay. Sige, tuloy na natin sa tanungan portion. Nakakalungkot yung balita sa Canada, rest in peace. O nga, grabe po yun, no? Sinagasaan. Laglag bala, pastillas at ngayon punit passport. Ang galing talaga ng tauhan na naiiya. Privatize na po yan. Sabi nyo, pag privatize, aayos na. Dati umiiyak kayo at kumakahol sa bigas na mahal. Ngayon, iyakin pa rin. Asan nga po yung 20 pesos? Ikaw naman, ang bilis mo namang mabudol. Alam niyo po, ako na naman naniniwala naman ako may magtitinda ng 20 pesos. Eh. Di ba? Kaya lang, saan? Magkakawang gawa nga ako. Wala po akong tutol ba kami sa 20 pesos na magandang bigas? Hindi po. Ang gusto ko lang po, sabihin nyo para ma-announce naman namin. Nagkakawang gawa na nga kami.